Ito ang mga talatang ayaw ipaalam sa iyo ni Satanas. Narito ang 10 talata sa Biblia na kanyang kinakatakutan. Alam mo bang patuloy kanyang lang sa pamamagitan ng mga makamundong hilig ng laman? Kaya naman, bago natin talakayin ang mga nasabing talata, gusto kong ipaalam sa iyo na ang videong ito ay hindi lamang nagkataong dumaan sa wall mo. Bagkus, ito ay isang palaisipan sa kanyang mga hinirang upang ipaabot ang kanyang mensahe. Kaya naman, hindi mo maitatanggi na habang pinapanood mo ang videong ito, ay mayroon kang madaramang tuwa o magiging interesado ka na pakinggan o panoorin ito. Kaya naman, atin ang talakayin ang 10 talata sa Biblia na kinakatakutan ni Satanas. Unang Juan 4:4. Ang sabi dito, "Ngunit mga anak ko, kayo sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta. Dahil ang Espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas, na siyang naghahari ngayon sa mga makamundo." Alam mo ba na tayo'y hindi iniwan ng Diyos? Ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban niya ng Espiritu upang gabayan tayo araw-araw, upang tayo ay managumpay laban sa atake ng kaaway, maging kay Satanas. Pangalawa, Lucas 10:19. Ang sabi dito, "Binigyan ko kayo ng kapangyarihang daigin ang masasamang espiritu at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway nating si Satanas, at walang anumang makapipinsala sa inyo." Maliwanag ang deklarasyon at otoridad na sinabi ng Diyos. Hindi lang espiritu ang ibinigay sa atin ng Diyos, maging otoridad at kapangyarihang talunin o daigin ang kaaway nating si Satanas ay ibinigay na sa atin upang managumpay sa laban. Pangatlo, Santiago 4:7. Ang sabi dito, "Kaya magpasakop kayo sa Diyos. Labanan niyo ang Diablo at lalayo ito sa inyo." Ang talatang ito ay pagpapala sa atin na kailangan natin magpasakop sa kanyang kapangyarihan. Hindi sapat ang sariling lakas upang labanan ang kaaway o mga tukso. Bagkus, bago ang lahat, kailangan mo munang pumailalim sa kapangyarihan ng Diyos upang lumaban ka na kasama siya. Ito ay isa sa mga pangako ng Diyos, pagpapakumbaba at pag-alay ng sarili upang kaluguran at samahan ka saan ka man magpunta. Ang pagpapasakop sa Diyos ay hindi kahinaan na tulad ng sa tao. Bagkus, ito ay kalakasan, lakas at kapangyarihan na hindi kayang matinag ni naman. Pang-apat, Marcos 16:17. Ganito ang sabi, "At ito ang mga palatandaang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masasamang espiritu. Magsasalita sila sa ibang mga wika sa pamamagitan ng pananampalataya at kapangyarihang nagmula sa Diyos." Bilang kanyang lingkod, binigyan tayo ng otoridad na magpalayas ng demonyo at iba pang gawa ng kaaway. At tayo ay makakapagsalita ng iba't ibang wika sa pamamagitan ng banal na espiritu. Panglima, Filipos 2:10-11. Ang sabi dito, "Upang ang lahat ng nasa langit at lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya at kikilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama." Maliwanag ang sinasabi sa talatang ito na ang lahat ng linalang ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Lahat ng nasa langit, nasa lupa o nasa ilalim ng lupa. Ito ang konkretong batas, otoridad at deklarasyon ng Diyos sa mundo ng tao at maging sa espiritual na mundo. Pang-anim, Efeso 6:11-12. Ang sabi ay ganito,
Gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan niyo ang mga lalang ng Diablo, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Ipinapaalala sa atin ng Diyos ang pagbibihis ng buong kagalingan ng Diyos. Ito ang sinasabing baluting pandigma na nagmula sa Diyos sa makatuwid bago tayo sumagupa sa lahat ng labanan, spiritual man o physical. Kinakailangang maibihis muna natin ang pandigmang kasuotan na ito upang tayo ay managumpay at hindi tayo manghina hanggang sa dulo ng laban. Pangpito, ikalawang Timoteo 1:7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Kung ikaw, kapatid, ay may namumuong takot sa iyong sarili, iyan ay espiritong nagmula sa Diablo, na isa sa mga pintuang pinapasok ng Diablo. Kaya naman, itakwil mo ang takot na iyong nararamdaman. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng bagay, dahil ang kanyang pangako ay hindi espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Pangwalo, Salmo 91:11-12. Ganito ang sabi, dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man magpunta. Bubuhatin ka nila upang hindi masugatan ang iyong mga paa sa bato. Isa itong pangako ng Diyos na dapat nating sampalatayan ng lubos. Dito nasusukat ang ating pagtitiwala sa Diyos, kung patuloy ba tayong magtitiwala sa kanyang mga pangako. Gayunpaman, sa kabila nito, ito ay isang pag-asang dapat nating panghawakan, dahil ang Diyos ay hindi sumisira sa kanyang pangako. Pangsyam, ikalawang Korinto 10:4-5. Ganito ang sabi, sa halip ang kapangyarihan ng Diyos ang aming armas. Iyon ang aming ginagamit na panlaban sa mga maling pangangatwiran ng mga tao kapag mataas at ayaw maniwala ng mga turo ng Diyos. Sinisira namin ang kanilang maling pangangatwiran na tulad ng matibay na pader na umahadlang sa kanila na makilala ang Diyos. Kinukumbinsi namin silang sundin ang utos ni Kristo na siyang gumigiba ng mga maling hapak at ng bawat bagay na matayong na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at lumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo at ng bawat bagay na matayon na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at lumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Pang-10, Mateo 4:10. Ang sabi dito, lumayas ka, Satanas, sapagkat sinasabi sa kautusan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Ito ay isang batas na nagpanginig sa kailaliman ng kadiliman. Ito ang makapangyarihang utos na mula sa Diyos. Kaya naman, walang magagawa ang anumang gawa ng mga kaaway dahil sa otoridad at deklarasyon ng Diyos. Ito ay isang sagrado at pinakaunang utos sa mundo ng mortal at ng mga immortal. Mapalad ka, kapatid, kung patuloy mong pinakinggan ang mensaheng ito, sapagkat ito ang katotohanang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Katotohanang magpapalaya sa iyo at sa buong mong pamilya. Bawat talata ay makapangyarihan at tunay na katotohanang magpapalaya sa iyo. Salamat sa Diyos.